Naglabas na ang COMELEC ng resolusyon na nagbabawal sa mga campaign motorcade sa 22 pangunahing kalsada sa Metro Manila. Maging epektibo ang motorcade ban 2 araw matapos mailathala sa pahayagan ang resolusyon. May news to go si Tina Panganiban Perez. Kung sa ordinaryong araw, sakit ang ulo na ng marami ang mabigat na daloy ng trapiko, paano pa kaya pag nakisiksik ang sunod-sunod na mga sasakyang kasama sa campaign motorcade ng isang kandidato? Para iwas aberya sa mga motorista, pinirmahan ng COMELEC ang resolusyong nagbabawal sa mga campaign motorcade na may 3 o higit pang sasakyan sa convoy sa 22 pangunahing kalsada sa Metro Manila. Kung 5, marami na yun. That can actually bother, that can actually create problems already in traffic. Maski 5 lang. 5 lang kasi ang motorcade hindi tumatakbo ng mabilis yan eh. Mag-convoy kayo ng hiwa-hiwalay. So hindi. Dalawa-dalawa, isa-isa. Kabilang sa mga kalsadang bawal ng pagdausan ng mga campaign motorcade ang EDSA, C5, Quezon Avenue, Marcos Highway, Commonwealth Avenue, Ortigas Avenue, Shaw Boulevard, Mia Road, South Superhighway, Taft Avenue at Rojas Boulevard. Isa itong Araneta Avenue sa 22 major thoroughfares kung saan ipagbabawal ng COMELEC ang mga motorcade ngayong panahon ng kampanya. Ayaw kasi ng komisyon na makadagdag sa abala ng mga motorista ang mga nanunuyong kandidato. Magiging epektibo ang resolusyon ng COMELEC 2 araw matapos itong mailathala sa 2 pahayagan. Sisitayin na sila pero hindi pa siguro uhulihin. Sabihin lang na bawal na yan, huwag nyo na ituloy yan next time. Ang paglabag sa kautusang ito ay tuturing na election offense na may karampatang parusa sa Omnibus Election Code. Pwede namang mag-motorcade sa ibang kalsada basta't may permit sa lokal na pamahalaan at 3 araw na notice sa MMDA kung ito'y isasagawa sa Metro Manila. Tina Panganiban Perez, GMA News.